Magandang tanghali, magandang Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Yusek, sabi po ni Vice President Sara Duterte, Hindi pa nga ako tapos sa good news! Mamaya na yung Duterte, Eden! Okay, bago tayo magsimula, aaminin ko na agad. Bad news ang dala ko, pero at least hindi tayo pa-cute. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Hi ma'am, magandang umaga po. Ma'am, how long can the government sustain the subsidy or program of a 20 peso price for the rice, and will there be a wider rollout? Well, depende. Hanggang kailan nyo ba kaya magpanggap? Kasi, kahit sa drawing, may deadline. Sa tunay na buhay, wala tayong budget. Pero meron tayong mukha na kailangan ipreserba. Next question. Pero meron daw area na hindi natuloy yung 20 pesos. Meron po bang nakarating na ganito sa inyong... Saan nyo naman nalaman yan? Sa Rappler yung nag-interview, no? Oo, meron. At kung sakaling meron pa, sabay-sabay nating isisi sa logistics, red tape, at Mercury retrograde. Basta wag lang sa incompetence. Next. Ma'am, first po on VP Sara Duterte's comment regarding the prime water probe. Sabi niya po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? Oo naman. Lahat politikal. Lalo na kapag ikaw iniimbestigahan. Pero huwag ka mag-alala, hindi natin siya pinepersonal. Sinundan lang namin ang trail lang luha mula sa gripo ng prime water. Next question. Good morning po, Yusek. Clarification lang po kasi sabi niyo last time, lahat po pwedeng bumili nitong 20 pesos na bigas. Pero ang sabi po ng DA, mga piling sektor lamang po ng ating lipunan yung makakabili nitong murang bigas. Alin po ba talaga yung totoo dun? Kasi po, lahat dapat pakakabili sa panaginip. Pero sa mga hindi naman po natutulog, inuuna namin yung mga mas madaling paikutin sa balita. Yung mas nangangailangan. Next question. Po ba tayo tungkol dun sa ni-request na exemption for the 20 pesos per kilo ng bigas? Pinayagan din ba sila na maibenta outside Cebu but within Visayas? Update? Ay, wala pa po. Pero don't worry. By the time na dumating ang update, outdated na rin ang issue. Parang LTE sa MRT. Laging delayed. Next. Maaasahan na ang mga istasyon at tren sa Metro Manila ay magkakaroon ng mabilis at libreng internet. Ay, napakagandang plano. Sa PowerPoint. Kasi po, pinag-iisipan pa po namin yan. Dahil iniisip po namin kung may AI na ba na kayang i-detect ang project na hindi ghost. Next. Sa BBB rating, which is investment grade, ibig sabihin nito ay... BBB? BBB means Bili, Bigas, Bente. Kung naniniwala ka pa sa fairy tales, maganda nga ang credit rating. Kaso lang, ang gutom hindi napapautang. Next. Update sa inisyatibo ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay ng libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3. Oo, sa 3 araw ng taon. Labor Day, Independence Day, at kung kailan kailangan ng photo op. The rest of the year, commuters, bahala na kayo sa buhay nyo. Next question. Yusek, good morning. Follow up lang po. Ilang mga mamabatas po kasi nananawagan na kay Pangulong Marcos na sertipikahan na po daw urgent ang wage hike bill. Ano po ang reaksyon ng Malacanang sa panawagan na sertipikahan po na urgent ang wage hike bill? Of course, pinag-iisipan ng presidente yan. Basta siguradong hindi siya magbabayad. Pagdasal nyo na lang na mag-align ng bituin, employer at inflation. Next. Mayroon po bang mga emergency voting centers para po doon sa yung mga personnel ho na tumutugon sa mga disaster efforts po ng pamahalaan? Para po halimbawa mauna silang bumoto o kaya may particular silang lugar na pupuntahan po para makaboto. Oo naman, meron. At may backup na rin tayong player brigade. In case pumutok ulit ang bulkan habang umoboto. Isik ay bumubulosok ang lava, democracy must go on. Next. Yusek, sabi po ni
Vice President Sara Duterte. Impeachable offense daw po yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng gobyerno sa pagsuko sa ICC kay FPRRD. At hindi po ba nababahala dito si Pangulong Marcos na baka pwede rin pong maibalik sa kanya at pwede siyang kasuhan po ng impeachment or pwede siyang ma-impeach sa ground po ng sinasabi niyang betrayal of public trust. Abay, syempre. Kasi sa bagong Pilipinas, loyalty over legality. Mas totoo lang, kung yun ang batayan, edi pati late reply sa GC, impeachable na rin. Hindi pala totoong itim ang kulay ng bansa sa ngayon. At dyan po nagtatapos ang bad news briefing. Tandaan, masakit ang katotohanan pero mas toxic ang denial. Salamat po at mabuhay ang mga may utat. Press veg mo ba pang cosmetics o pang nation? Makeup mo lang yata ang tunay mong foundation. Propaganda, ang ganda pero scripted.